Alas 7:11 na po ng umagang oras sa buong Pilipinas. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sumer. Ngayon po yung araw ng Biyernes, ika-12 sa buwan ng Mayo taong 2017. Sa ulo ng ating mga balita, Manila Electric Company o Meralco magpapatupad ng soli bayad o refund. Janet Lim Napoles handang kumanta sa issue ng pork barrel scam, ngunit naglatag ng kondisyon. Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS binalaan ng Senado na lumipat na ng lokasyon sa gitna ng banta ng tinaguriang The Big One. Department of Agriculture, tiniyak na sapat ang supply ng bigas. Pangulong Rodrigo Duterte hinimok ang mga bansa sa Timog Silangang Asya na tumulong sa kampanya laban sa illegal na droga. Miyembro po ng United Nations Human Rights Council, iminungkahi na payagan ng Pilipinas na bumisita at mag-imbestiga si Special Rapporteur Agnes Calamar. Mga patayan sa Pilipinas sa gitna ng kampanya kontra droga dapat matigil na ayon sa United Nations Human Rights Council. Mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Sulu, nakikipagsabwatan umano sa banditong grupong Abu Sayyaf. Ilang grupo ng aktivista nangangamba sa pagtatalaga sa gabinete ng sangkatutak na retiradong general. Impeach Trump. Lumalakas ang posibilidad batay daw sa iba't ibang betting websites, mga kapuso. Bantay Panahon. Alas 7:13 ang oras sa buong Pilipinas. Sa ating lagay ng panahon, apektado pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Mindanao habang umiiral ang easterly sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang Mindanao at mga reyon sa silangan at kagitnang Visayas ay makakaranas ng maulap na papawrin na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkulog, pagkidlat. Ang Kalakang, Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawrin na may pulo-pulong pagulan, pagkulog o pagkidlat lalo na sa bandang hapon o gabi. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan, hilagang silangan o timog silangan ang iihip sa hilagang Luzon at ang mga baybaying dagat sa buong kapuluan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Super Balita sa Umaga Nationwide. Eto na, mga kapuso. Hulog ng langit. Talaga, malaki-laki ba yan? Malaki-laki? Medyo pang 3 buwan itong i-refund na ito eh. Ilang 75 kilowatt per month? Oo, Tama ba? 75 centavos per kilowatt. Ang malaki din yun. 75 centavos per kilowatt. Oo. Wow. Ito Ayos. Refund. Ayan, ang ating pong makakamtan, makatatanggap ng soli bayad ng mga customer ng Meralco, Manila Electric Company, simula sa buwan ng Hunyo. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, i-refund ng Meralco ang 6.9 na bilyong piso. Bilyon ito bilyon. Tinatawag na over-recovery o sobrang siningil nila sa mga consumer sa nakalipas na 3 taon. Ayon kay Attorney Rexy Digal, tagapagsalita ng ERC, aabot sa 75 sentimos kada kilowatt hour kada buwan ang soli bayad na ipatutupad sa loob ng susunod na 3 buwan. Nung in-automatically adjust yan, ang ginamit na data ng utility mo, yung previous month. Pero ngayon na nag-apply ka to confirm, syempre alam mo na yung actual. So, the difference between the actual data and the previous month data na ginamit nun, doon minsan nanggagaling yung discrepancy. Idinagdag pa ni Digal na pinoproseso na rin nila ang petisyon ng mahigit sa 60 distribution facilities kaugnay sa pagpapatupad ng soli bayad. It's a regulatory review that is being undertaken for all of the distribution utility.
Ang tinig ni Attorney Rexy Digal, tagapagsalita ng Energy Regulatory Commission, batay naman sa pagtaya. Aabot sa 150 piso ang mababawa sa buwanang babayarin ng mga consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Mga 4 na kilo din ng bigas yan, paring Melo. Pwede na rin. 150. Oh, at saka dapat may interest. Matagal, 3 taon tong Dapat natenga eh. Laki namang pagkakamali niya, 6.9 billion. Anak ng kamote naman. Paring Joe. Ganun talaga eh. Bakit? Ganun ang accounting eh. Ganun ang accounting. Pinagtutos-tos muna eh. Ayun. So, nung Kasi napagtus-tus na, yung diferensya, Sobra pala. kasi may under recovery daw. Tapos ibabangga mo yun sa over recovery. Yung diferensya nun, yun ang yun ang i-refund. isosoli. Yun. Ayun. Sige, basta magsosoli lang, ha? Mathematics yan eh. Agad namang nilinaw ng Meralco na ang soli bayad ay hindi resulta ng overcharging o sobra-sobrang paniningil. Paring Joe, kumusta ka na? Excuse me po. Ayon kay Josel Dariaga, tagapagsalita ng Meralco, bahagi lamang ito na nauna nilang inihaing petisyon noong Marso na layong ibalik ang kanilang over-recovery mula taong 2014 hanggang taong 2016. Patunay lamang anya nito, nabatas ang kanilang paniningil at nakabase ito sa mga patakarang ipinatutupad ng Energy Regulatory Commission. Kung ano yung magiging kautusan sa amin, as far as implementing the rates is concerned, yun ang susundan namin. Kaya in this particular case, dahil nga sa mayroong over-recovery, nag-file kami ng application to be able to return this to consumers. We do this review every 3 years. Yun naman pala. Ayan ha. Dapat may interest tama kayo, parang Melo. 3 taon yun eh. Interest, 3 Diba? taon. Kung pina-interest mo sa bangko, yung malaki-laki kinita ng Meralco doon. Correct. Tinig po ni Josel Dariaga, tagapagsalita ng Meralco. Alas 7:18 na po ang oras sa buong Pilipinas, mga kapuso. Mula sa pagiging tinaguriang pork barrel scam queen. Kakanta na ba? Bibirit na daw eh. Handa na raw si Janet Lim Napoles na maging birit queen. Ayon sa kampo ni Napoles, handa na kasi siyang magsalita kaugnay ng nalalaman niya sa pork barrel scam at ikanta ang mga mambabatas na nakinabang sa naturang anomalya. Ngunit sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na handa lang kumanta si Napoles sa kondisyong ililipat siya ng pitan. Saan Ililipat daw? siya ng hawla. Yung ibon nakakanta, dapat ililipat mo ng hawla para Kumanta. maluwag-luwag na ang hawla para magandang kanta. Maganda kanta niya. Pagka kasi masikip, baka hindi makabirit. Hindi makabirit eh. Eto na. Banat. Sino nga ito? Siya na yan. Unang isa-settle dapat natin ay yung kanyang detention center. Kasi hindi nga siya magsalita hanggat nandun siya. Kaya yun ang dapat, may lipat. Yan po ang tinig ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Sa ngayon ay ihilingin muna ng kampo ni Napoles sa Sandigan Bayan na mailipat siya sa pitan ng National Bureau of Investigation o NBI. Kasunod dyan ang desisyon ng Court of Appeals na ipawalang sala si Napoles sa kasong serious illegal detention. Ngunit sinabi ni Aguirre na mayroon pang balakid sa posibleng pagiging pangunahing saksi ni Jenny. Dahil ang kapatid ni Napoles na si Reynald Lim na kapwa-akusado sa kaso hindi pa lumulutang at posibleng ginagamit para hindi magsalita si Jenny. Yung kapatid niyang yan, nakaprenda para hindi magsalita si Janet. May nagtatago sa kanya. Nakapatisan. Sino sir? Anong Later na lang, pag yung medyo malakas-lakas na yung ebidensya ko. pinapang-blackmail siya kay Janet? Yun ang lumalabas eh. Iba yun ah. Merong may hawak kay Utol. Kay Reynald Lim. Kay Reynald Di ba, Lim. Ang kaso niyan ay serious illegal detention. Oo. Ay wala, absuelto na rin siya doon dahil si Janet Lim Napoles eh. Absuelto na eh, Absuelto diba? na rin eh. Pero sino may hawak ngayon kay Reynald Lim? Sino ang nagde-detain sa kanya? Yun ang Diba? tanong. Ayun. Yun ang tanong. Nakipagbulog na ang kampo ni Napoles sa Department of Justice kaugnay ng posibilidad na gawin nga siyang state witness. Ayon kay Attorney Stephen David, abogado po ni Napoles kabilang sa napag-usapan ang posibleng pagpasok sa kanyang kliyente sa Witness Protection Program o WPP. Basically, we're just exploring the possibility that my client will be admitted into the witness protection program.
we're requesting that she be given a proper security kung sakaling matuloy yung propositions na yan. Kasabay nito ay iginit ni David na hindi si Napoles ang pinaka-guilty sa pork barrel scam kaya maaari siyang gawing pangunahing saksi. Hindi private person ang mastermind ng plunder. So kung hindi siya pwedeng maging mastermind because she's just a ordinary public government private individual, paano mo sasabihin siya ang mastermind? Kung siya ang mastermind, hindi siya dapat may plunder. Kasi ang plunder is a offense committed by a public officer. Ayun, ang pangunahing requirement po kasi ng pagiging state witness, dapat ikaw Least least guilty. guilty. Ayun. Yun. At tinig po ni Attorney Stephen David, abogado ni Janet Lim Napoles. Alas 7:21 na po ang oras sa buong Pilipinas. Si Janet Lynn Napoles naman ay hindi daw karapat-dapat na maging state witness sa pork barrel scam. Si Nympha Rabelon. Nympha, good morning! Yes, good morning. Tutol si Senate President Coco Pimentel na gawing state witness si Janet Lim Napoles sa pork barrel scam. Ayon kay Pimentel, sang-ayon siya sa konklusyon ni Pangulong Duterte na malabong gawing state witness si Napoles dahil hindi ito kwalipikado. Paliwanag ng Senate President na Bartap Natcher, hindi maaring testigo ang itinuturing na most guilty sa krimen. Aniya hindi pwedeng hindi maparusahan ang arkitekto, engineer at konduktor ng isang krimen. Kung gagawin itong testigo at paliligtasin sa parusa, klarong kaso raw ito ng injustice o kawalang katarungan. Kahapon nila anunsyo ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na bubuksang muli ang investigasyon sa pork barrel scam at ikinukonsiderang gawing testigo si Napoles. Ang iyong kapuso, Nympha Rabelon. Nagulat sa Super Balita sa umaga nationwide, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Samantala mga kapuso, ang grupong bayan pabor na papanagutin ang lahat ng sangkot sa ito. Iba naman to pare. PIDAP naman to. Disbursement Acceleration Program. Kambal ito ng PIDAP. Iyon. At Priority Development Assistance Fund. Mga kapuso, alamin natin ang balita nga mula kay Alan Gatus. Lan, go! Suportado ng bagong alyansa Makabayan o Bayan ang pagpapanagot sa lahat ng lumustay sa pondo ng taong bayan. Kabilang na rito mga sangkot sa Disbursement Acceleration Program o DAP at Priority Development Assistance Fund o PIDAP. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, kasama dapat sina dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Budget Secretary Butch Abad, maging ang kanilang mga kalyado. Kasunod nito, hinamon nila si Janet Napoles na ilabas ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa korupsyon sa pork barrel scam, pati ang pagkakasangkot nila Aquino at Abad. Gayunman, mahirap daw isipin na disguilty si Napoles sa pork barrel scam. Ito ang reaksyon ng bayan sa planong gawing state witness si Napoles. Paliwanag ni Reyes, si Napoles ang sentro ng operasyon ng pork barrel scam at tiyak na makaka-apekto ito sa lagay ng kanyang mga kaso. Pero muling iginit ng bayan na dapat lumabas ang katotohanan sa pork barrel scam nang hindi nakokompromiso ang hustisya. Ang yung kapuso Alan Gatus ng GMA, nagulat sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ayan ano ba ang susunod natin? Ay, nako, yung issue tungkol sa paglilipat sa Senado. Mga kapuso, dahil po doon sa issue ng ng earthquake pare. Pinalilipat sila ng FIVOX. Yung Senado mismo? Yung gusali ng Senado? Yung gusali, dapat iwanan na raw. At mukhang, parang... Reclaim kasi yung lugar na kinatatayuan ng... Abangan nyo po yan, mga GSIS kapuso. building yun eh. O yung mga gusto hong gumuho ang Senado, baka matuwa kayo sa balitang ito. Gumuho ang upper house. Upper house. Kaya lang kaya guguho ang lower house. Hindi kasi yung area ng bata sa kami. Nandun yung fault line. Fault line. Sa inyo, sa lugar ninyo yun eh. Sa lugar mo yun. Lugar mo yun. Lugar mo yun. Doon ako sa kabilang ibayo. Doon ako sa kabila eh. Abangan nyo po yan, mga kapuso, sa pagpapatuloy ng Super Balita sa umaga. Nationwide! Worldwide, netwide, radyo na! TV pa! Ang Super Balita sa umaga nationwide. Ika muna, paring Joel. Birthday pala ni Mayor Bistek ngayon. Birthday ni Mayor. Birthday ni Mayor Bistek pala ngayon eh. May Mayor pala tayo. Mayor. Mayor. Happy birthday. Mayor. Mayor Herbert Bautista. Oo. Lumipat ka na ba? Birthday. Bakit? Yung Vice Mayor niya, lumipat na eh. Lumipat na ba yung Vice Mayor? Oo. PDP laban na yun eh. Mayor, ba't pinasira niyo ulit yung sidewalk po sa Tomas Morato?
Sira ba, sira? Matinoy. Ba't pinaayos na naman? Pinaayos ulit. Eh, siyempre, Dami yatang pera, kailangan na Quezon yan. City, Ang tawag dyan ay Ano tawag doon? Quezon Citynomics. Quezon Citynomics. Ayan, Quezon Citynomics tawag yan. Ayun. Ang nagbuwabate si Attorney Joy Fardo, classmate pala niya yan. Ayun. Samantala po mga kapuso, alas 7:31 na ang oras sa buong Pilipinas, tila mayroong magiging epekto sa balanse ng Senado sa paglisan ni Senator Alan Peter Cayetano na itinalaga bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon kay Senator Richard Gordon, malaking kawalan para sa Senado si Cayetano. Senator Cayetano is a loss to the Senate because he can speak, he can communicate. And now he will have a new job as DFA. He has his job cut out for him. Ang tinig po ni Senator Richard Gordon. Ngunit kahit mawala sa Senado si Cayetano ay meron pa rin 17 miyembro ng majority block at lamang pa rin sila sa oposisyon na mayroong 6 na miyembro. At dahil sa pagkawala ni Cayetano, kailangan munang magpasa ng batas ang Kongreso para magsagawa ng special elections para mapunan ang kakulangan sa Senado. Desisyon ngayon ng Kongreso kung pupunuan ba yung kanyang pwesto kung 2 taon na lamang naman ang naiiwan. Dahil sino mang mananalo sa eleksyong yon, uupo lamang dun sa unexpired term ni Senator Cayetano. Ang tinig po ni Senator Francis Escudero. Babala. Asawa ni Babalu. Babalu. Ayun. Lumipat na kayo ng lokasyon. Ito ang babala. Kaya nagpa-appoint na si Alan sa DFA. Gano'n? Ayaw na niya dun sa parang gusali ng Senado, pare. Malapit din lang yun dun Malapit lang ba? Oo. DFA. Oo. At least hindi condemned building. Mga ilang kilometro lang ang layo nun dun Babalaho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology FIVOC sa Senado dahil delikado umano ang kinatatayuan ng gusali nito sakaling tumama ang malakas na lindol. Ayon kay Dr. Renato Solidum, direktor ng FIVOC, sakaling tumama ang tinaguri ang The Big One, posibleng magkaroon ng tsunami at madali ang gusali ng Senado. If the earthquake is offshore, there can be a tsunami on the beach area. Again, this Senate building is part of the tsunami-prone area in Metro Manila. Ayun, di lahat ng basura pare sa Manila Bay mapupunta sa loob ng Senado. Senador. Tinig po ni FIVOX Director Renato Solidum. Sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na sa ngayon ay pinag-aaralan na po nila kung saan maaaring lumipat ang Senado. Between Antipolo and say Fort Bonifacio, sana mas may risk. Sanang may... okay. Kasi we're planning to transfer. In Senate po? There are 2 options. Tama naman po, kailangan nyo mag-transfer. Now, where to is a different thing because this is now the important thing. The hazard is different from the risk. So, even if, for example, you say that BGC has a nearby fault than Antipolo, Antipolo also has a steep slope. Depending kung saan po kayo sa Antipolo. But the risk to the structure will all be dependent on the design and construction of the building. So, pwede naman kayo sa BGC. Pwede rin ka sa Antipolo. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Tinig po ni Senador Panfilo Lacson at FIVOX Director Renato Solidum. Alas 7:35 na. Tatanim ka ba, pare? Ayun. Oo naman. Anong baba? Sa paso lang. Sa paso? Kasi ano ba tinatanim mo? Minsan okra. Okra? Oo. Kangkong? Ay, walang lugar sa amin Walang lugar sa inyo? Doon sa mga bakanting lote. Pwede yun. Kangkong. Talbos yan. Talbos, oo. Nagtatanim din ako ng mga yung mga ornamental plants. Nagtatanim ka rin ng sama ng loob? Hindi naman. Hirap yun Oo. Ayos. Palay. Palay. Tatanim ka ng palay sa iyo? Sila. Sila yun. Sila, oo. Oo. Sapat pa rin daw ang supply ng bigas sa bansa, paring Joel. Ayan, ang sabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol. Ayun, sapat ang supply. Yung dating secretary. Bakanin ka? Ha? Bakanin ka? Sa umaga lang. Sa umaga. Sa tanghali, kunti-kunti na lang yun. Malang... Papaya tayo. Tama, Kinapos tayo ng supply ng Idol bigas. kita kita mo naman yung katawan mo. Puro ano lang Mais yan. lang kinakain ko. Mais, tama. Ito, alam mo kung ito. Mais. Busan lang mais. Mais po ito. Hindi yan Para akong pato Oo.
Ito ang tiniyak ni Agriculture Secretary Emmanuel Peñol sa panayam ng Double B sa News TV kahapon sa programang Saksi sa Double B. Kasunod yan ang pangamba ng National Food Authority o NFA na posibleng kulangin umano ang supply ng bigas sa bansa mula Hulyo hanggang Setyembre dahil hindi pa rin sila pinapayagang mag-angkat ng bigas. Ayon kay Peñol, ang binabanggit ng NFA ay ang kanilang tinatawag na buffer stock at hindi ang mismong supply ng bigas sa buong bansa. Ang pinag-uusapan po ng NFA ay yung buffer stock nila na pwedeng pangsaksak sa merkado kapag tumaas yung presyo to stabilize the price. We would like to assure the Filipino people that there is enough supply right now. Ayun, ang tinig po ni Secretary Manny Peñol ng Department of Agriculture. Baka na umano na mga rice cartel ang naglabas ang balita na tataas ang presyo ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Emmanuel Peñol, nais palabasin ng mga rice cartel na kulang na ang supply ng bigas para sila'y mapilitan ng gobyerno na payagan ng mga pribadong kumpanya na magangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Ginagamit po yan na dahilan ng mga negosyante para ibagsak yung presyo ng palay at sasabihin sa magsasaka, ay mura ngayon kasi may parating na imported. Sa NFA galing para yung yung sinasabing kakulangan ng supply ng sa buffer stock. Buffer stock, di ba? Kasi pang 30 days dapat Kaya para safe ka Sabi ng NFA hindi. 8 Kailangan days na lang natin daw mag-import Kasi 8 days na nga lang daw yung kanilang buffer stock. Sama ang NFA Sabi sa ng- cartel. Dahil sa pagmamanipula umano ng rice cartel sa presyo ng bigas, ay inirekomenda na ni Peñol na magbuo ng task force bigas upang matiyak na walang sinumang nananamantalang negosyante ang manghohoard ng bigas. I will ask Secretary Medaldia to immediately operationalize the task force bigas para magawa po natin yung pag-inspeksyon ng mga warehouses and prevent hoarding of rice. Sabi ng Pangulo, huwag silang magkakamali na mag-hoard ng bigas. At ako mismo, I will use presidential powers to make sure that things will go back to normal. Yung rice hoarding po, if I'm not mistaken, is part of economic sabotage. Tinig po ni Agriculture Secretary Manny Peñol. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Alas 7:38 na po ang oras sa buong Pilipinas. Ay ito, batiin ko lang. Sino pare? Si Mrs. Trece Villanas. Trece Villanas. Trece Villanas. Ay, ito, Ma'am Trece. Mrs. ito ni Kuyang Jos Villanas. Okay. Ng Health Link Pharma. Ayan, nakikinig sa... Birthday. Happy birthday, ma'am. Happy birthday po, ma'am. Samantala po, muling sinailalim sa tinatawag na lockdown ang ilang kalsada sa Quiapo, Manila kung saan naganap ang pagsabog na ikinasawi ng 2 tao at ikinasugat ng 6 na iba pa noong nakalipas na araw ng Sabado. Pasado alas 8 ng umaga kahapon ang isara ng mga pulis ang North Sagaray Street at iba pang kalsada malapit dito. Ayon kay Chief Superintendent Joel Coronel, Direktor ng MPD, bahagi pa rin ito ng kanilang sinagawang investigasyon. Kabilang sa pinasok ng mga otoridad ang 4 na palapag na 888 Diamond Lodge kung saan nag-opisina si Attorney Nasser Abinal na sinasabing target ng sumabog na bomba. Mula sa isang kwarto sa 4th floor ay nagbaba ang mga investigador ng isang package gamit ang lubid at ilang beses sinukat ang kababagsakan nito. Isa kasi ito sa mga teoryang sinisilip ng mga otoridad na ang ikalawang bombang sumabog ay posibleng binaba na isang nag-check-in sa lodge noong araw ng Sabado. That's one of the leads we are pursuing now on how the explosive device, the secondary explosive device was placed in the area. So that's part of it. Ang tinig po ni MPD Director Chief Superintendent Joel Coronel. Alright, meron lang text sa atin ng MMDA Metro Base, Marimelo. Ang operasyon ng, meron na ba tayo nito, Paring Benji? Ang operasyon ng MRT, yung North Avenue to Shaw Boulevard, vice versa, operational. Pero ito pong Shaw to Taft, vice versa, ay hindi po operational ngayon dahil sa technical problem. Ayun. So baka natin yan, yung development nitong problema ngayon sa MRT. Na naman. Hindi na tayo nasanay. Normal. Diba? Normal na operasyon po yan, yung sira, ang MRT. Apektado na ang buhay ng mga tao sa Muslim community sa Quiapo dyan sa Maynila. Reklamo po ng mga residente. Marami na kasi ang natatakot sa halos araw-araw na operasyon ng pulisya sa kanilang lugar matapos ang naganap na pagsabog. Sa gitna pa dito, pinabulaan ng isang opisyal ng barangay ang balitang may away ang mga paksyon ng mga Muslim at ang punot dulo umano nito ay yung tangka sa buhay ni Attorney Nasser Abinal na isang opisyal ng Shia Muslim.
ang epekto sa amin dito na yung mga nagtitinda, yun lang ang problema. Pero baka yung ibang namimili, baka natatakot sila dito. Dinig po ni Aziz Sharif Musa, kagawad po ng Barangay 384 sa Quiapo, Maynila. Sinigunda naman niya na isang residente sa lugar. Lahat po yan ay Islam. Naniniwala po kami sa nag-iisang Diyos, saka sa lahat ng mga katuruan ng Islam. Hindi po maaaring mag-away ang Shia at Sunni. Kasi karamihan dyan, magkakamag-anak lang eh. Di po ba? Magkakamag-anak lang eh. Paano bumumbahan ng Sunni yung Shia? Eh, yung mga kamag-anak nila. Tinig po na isang residente sa Quiapo dyan sa Maynila. Alas 7:42. Sinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaisa ng iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya para mailigtas sa mga kabataan sa ilegal na droga. Ito ang panawagan ni Duterte na magtalumpati siya sa World Economic Forum sa Phnom Penh, Cambodia. Sa kanyang talumpati, binita ni Duterte ang Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN na mayroong mahigit sa 600 milyong tao. ASEAN is home to more than 600 people, making it larger than European Union or North America. Ang tinig ni Pangulong Duterte, sinabi pa ni Duterte na ang mga kabataan sa Timog Silangang Asya ang isa sa mga pinakamatalino sa buong mundo, kaya dapat matiyak na hindi sila mabibiktima ng ilegal na droga. We need to take a committed stand to dismantle and destroy the illegal drugs trade apparatus. We must reaffirm our commitment to realize a drug-free ASEAN community. Ang tinig ni Pangulong Duterte, samantala lumipad na patungo ng Hong Kong si Duterte kung saan nakatakda siyang makipagpulong sa Filipino community. Matapos ito ay didiretso naman ang Pangulo sa China batay na rin sa imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping. Alas 7:43. Ito ang Super Balita sa umaga nationwide. Binida ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang tinatawag na Dutertenomics sa World Economic Forum. Layunin po nito na hikayatin ang mga dayuhan negosyante na mamuhunan sa Pilipinas kasabay ng pagtatayo ng iba't ibang infrastruktura at pasilidad sa ating bansa. Ngunit sa question and answer portion na dinaluhan ng international media, hindi nawala ang tanong sa isyu ng karapatang pantao sa Pilipinas sa gitna ho ng gyera kontra droga. Sinabi naman ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez na mas ligtas na ngayon dito po sa Pilipinas. Many have concluded that 82% actually are saying that the Philippines is much safer. Dinig po ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Kasabay nito, inimbitahan pa ni incoming Foreign Affairs Secretary Senador Alan Peter Cayetano ang international media na bumisita sa Pilipinas upang ipakita na wala umanong nagaganap na kaliwat-ka ng patayan sa gitna ng kampanya kontra droga. May we invite you, the foreign media, to visit the Philippines. Do it quietly, do it with all the fanfare, but do it with an open mind, and we will show you that the country is now becoming more peaceful, open for business. Dinig po yan ni incoming Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Alas 7:45. Samantala, si Pangulong Duterte ay makikipagkita sa mga OFW sa Hong Kong ngayong araw na ito. Benji Luwanag, pare Benji, good morning! Benji Luwanag! Babalikan po natin si Benji Luwanag. Ako muna, Baring Belo. Nanawagan na ang mga miyembro ng United Nations Human Rights Council o UNHRC sa gobyerno po ng Pilipinas na pigilan ang kaliwat-ka ng patayan sa gitna ng kampanya laban sa iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Yan ay matapos na ipagtanggol ng gobyerno po ng Pilipinas ang isyu ng karapatang pantao sa bansa sa harap ng Universal Periodic Review ng United Nations Human Rights Council. 45 sa kabuang 47 bansang miyembro ng UNHRC ang naglabas ng pagkabahala sa libo-libong hininalang pusher at user na napapatay sa gitna ng gyera kontra droga. Ilan lamang sa mga nagpahayag po ng pagpabahala ay ang mga bansang Australia, Austria, Canada, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States at Vatican. Ngunit kapansin-pansin naman na pinuri po ng gobyerno po ng China ang gobyerno po ng Pilipinas. Siyempre, nagpupurihan po silang dalawa dahil magkaibigan yan eh. Siyempre, magkaibigan ngayon. Oo. Sa mga tinatawag na remarkable achievement
sa pagprotekta sa karapatang pantao ng mga Pinoy. Kaya na may bibigay niya mga yan. Nag-abstain o hindi naman nagpayag ng kanilang posisyon ang Saudi Arabia dahil sila ang nagsisilbing chairman ng konseho. Alas 7:46. Balikan po natin si Benji Liwanag, si Pangulong Duterte. Matapos yung kanyang mga lakad dyan sa Cambodia, pupunta naman siya sa Hong Kong. Sa Hong Kong naman. Benji Liwanag, para Benji! Sabik na mga overseas Filipino worker o OFW sa Hong Kong na makita at makaharap si Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga kasama nitong opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Bernardita Catalia, ang Consul General ng Pilipinas sa Hong Kong, matutupad na rin ang matagal ng hiling ng mga OFW na dalawin sila ni Pangulong Duterte. Nagugulitang nung nakaraang eleksyon, nakararami sa ating mga kababayan na nasa labas ng bansa ang nagpakita ng suporta kay Pangulong Duterte, lalo na ang mga nasa Hong Kong, kung saan nakakuha ang Pangulo ng 66% na votes sa mga bumoto sa Hong Kong. Sa ngayon ay nasa 100,000 o 100,000 at 70,000 na ang mga OFW sa Hong Kong. 72% sa kanila ay pawang mga domestic workers. Dumating si Pangulong Duterte sa Hong Kong kagabi at tatagal siya hanggang bukas, Mayo 13, para tumuloy naman sa China para sa One Belt, One Road Summit sa Beijing. Ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA. Nagulat para Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Samantala, mahigit sa 1,000 mga OFW na nagpasailalim sa alok na amnestia ng gobyerno ng Saudi Arabia, nakauwi na. Sam Nelson, Sam! Umabot na nga sa kabuang 1,347 mga OFWs ang nakakabalik na sa Pilipinas galing Saudi Arabia. Ayon kay DFA spokesman Robespierre Bolivar, ang nasabing bilang ay bahagi ng mga kababayan natin Pilipino na nagpasuna ang kanilang mga dokumento para manatili pa sa Saudi at nag-avail ng amnesty ng gobyerno ng naturang bansa na inaalok sa mga dayuhan doon sa Riyadh. Nasa kabuang 658 mga OFWs na ang nakauwi. 651 naman na galing Jeddah at 38 OFW na galing naman ng Al-Khobar. Muli naman pinaalalanan ng DFA ang mga OFWs at kaanak ng mga ito na magparehiso na dahil magpapasuna sa huling araw ng Hunyo ang binibigay na 70 araw ng amnestia ng Saudi government. Ang inyong kapuso, Sam Nielsen, nagulat para sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio DZ. Ito na, Barbelo, yung detalye. Doon sa pagkaberya ng MRT, detalye kay Alan Gatos. Alan, go! Isang tren ng MRT ang tumirik sa pagitan ng Ayala at Magallanes sa southbound ito. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit provisional service lang ang pinatutupad ngayon ng MRT sa bahagi ng North Avenue hanggang makarating ng show. Ayon kay Engineer Leo Manalo, Director for Operations ng MRT, patuloy ngayon ang pagtatanggal sa tren sa bahagi ng Ayala at Magallanes. Kinailangan din na pababain ng mga pasero ng MRT na sakay ng tumirik na tren. Patuloy niya ang kanilang ginagawa sa ngayon para malaman kung ano ang naging punot dulo ng pagtirik ng tren sa bahagi ng Ayala at Magallanes Station southbound. Ayun. So, alay lakad. Alay lakad ang mga pasahero. Ayon dito kay Engineer Leo Manalo. Ongoing yung pag-alam nila kung bakit tumirik, hindi pa malaman kung ano na naman kaya ngayon yung naging aberya o naging problema ng tren ng MRT. Report ni Nimpa kanina parang 586 na yung mga aberya-aberya. Last year yan. Ngayon pang 500 ano na yan? Yung 586, yun yung mula January hanggang December last year. Ay, hindi pa pala kasali yung ngayon. Hindi pa kasama ngayon. Nakakailan na? Marami-rami na. Ayaw mo nang bilangin? Ayoko nang bilangin dahil sa talagang sobrang dami, Kuyang Melo, yung mga naging aberya dyan sa bahagi ng MRT. Ang kapusuan ng gastos ng GMA sa Radyo DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio Flash Report! Oy,
Paring Melo, dako may magandang balita tayo. Talaga naman ang galing talaga ng RightMed, pare. O naman, kapartner natin yung Ang RightMed galing na yan. ng RightMed para sa mga taong humahapdipuan dyan, kapag umiinom po na ascorbic acid, kasi acid yung vitamin C, di ba? Siyempre, oh. Sa umaga, kung hindi ka, di ba, pagkagising mo, titira ka ng ascorbic acid, ako sasapdihan dyan. Ganon, maselan, no? Oo, pero merong bagong RightMed sodium ascorbate. Mga kapuso. Iba po ba yun? Ito yung vitamin C, paring Melo, na sodium base, kaya hindi siya acidic, hindi nagpapasakit ng tiyan. Kapag ito'y regular na ginamit, mga kapuso, ang RightMed sodium ascorbate ay makatutulong para maiwasan yung scurvy. Alam mo yung scurvy? Scurvy, parang pangalan lang ng aso yan. Hindi. Ang scurvy para Scooby pala isang yun. karamdaman yan. Dahil sa matinding... Scooby-Doo yun eh. Makakatutulong yan para maiwasan ng scurvy. Isang karamdaman dahil sa matinding kakulangan ng vitamin C na nagiging dahilan ng panghihina ng katawan. Anemia. Anemia pare. Tindi Nagdudugong gilagid at balat. Ang RightMed sodium ascorbate ay nagpapatibay din ng resistensya ng ating katawan upang maiwasan ng pagkakaroon ng impeksyon. Sinabay ko to kanina. Sinabay mo? Ito sa aking antibiotic dahil may masama yung baga ko ngayon eh. Tindi baga mo. Pampalakas ng resistensya. Pati ka naglalagay ng vitamin C. Hindi ka face mask. Mag-face mask ka nga. Hindi, hawahan kita. Face mask ka para maganda sa TV ang dating. Di ba? Naka-face mask. Di ba? Pare, pangit ba ako, pare? Hindi, Joseph naman. Parang gusto mo akong takpan ng mukha ko, pare. Hindi, kumpare kita. Paano kita... Parang di ka kumpare, kumpare kita. Painumin kita ng sodium ascorbate, di ka, pare. Mas gwapo ka nga kaysa akin eh. Naku, binuwala mo pa ako. Gusto mo akong paglagyan ng face mask. Ayun mga nanonood sila sa atin. Kwentang pare ko ito. Walang kwenta. Hindi. Mas gwapo to. Mas gwapo. Hindi, pag nakita niyo po sa... Bukas po, andun po siya sa San Juan. Pag nakita niyo po ko sa personal, iinit po ang ulo ninyo. Ganito ang gagawin mo, pare, para lumakas ang... Hindi ka mahawa sa akin. Bukas, Tumira ka ng sodium ascorbate. Sodium ascorbate. Pero syempre, dapat kumain ka ng tama, uminom ng maraming tubig, magpahinga para makaiwas sa impeksyon. At dagdagan niya ng RightMed sodium ascorbate araw-araw. Pag RightMed, mga kapuso, de kalidad, GMP certified yung mga gamot. Presyong apod kaya. GMP certified. Ano ibig sabihin yan? Good manufacturing practice. Ibig sabihin, de kalidad at tama ang pagkakagawa ng mga gamot. Palagi pong tandaan, ang bagong produkto mula po sa RightMed, ang RightMed sodium ascorbate, dahil syempre, di ba? Parati natin kinakanta rito, pare Melo. Pagka wala si Mike. Si Mike kasi walang boses eh. Tayo, kakantahin natin. Ayaw niya kumanta eh. Hindi kumakanta yan. Medyo malakas ang loob. Tayo pero, talagang praktisado tayo eh. Magaling ang boses natin, pare. Oo naman. Diba? May blending. Kung kinakailangan ng gamot, huwag mahiyang magtanong kung may RightMed ba nito. May RightMed ba nito? Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Tama na, sumubra ka naman eh. Oras mga kapuso. Ano oras natin? Alas 7:54 na po ang oras. Alas 7:59 na po ang oras sa buong Pilipinas. Ayun. Salamat po sa mga nagte-text. Gwapo mo raw sa TV, paring Joel. Talaga lang Ikaw magbasa para maniwala ka. Huwag na. Palagay ko, in-edit mo na yan eh. Samantala po, hayaan nyo mag-imbestiga si UN Special Rapporteur Agnes Callamar sa isyu ng kaliwat kanang pagpatay sa mga hininalang pusher at user sa gitna ng kampanya laban sa droga ng Administrasyong Duterte. Ito ang laman ng rekomendasyon ng Universal Periodic Review Working Group ng United Nations Human Rights Council matapos sumarap ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at pinagtanggol ang isyu sa karapatang pantao sa Pilipinas. Batay sa rekomendasyon ng Working Group ng UPC, hinimok nila ang gobyerno ng Pilipinas na agad-agad imbitahan si Callamar sa bansa sa ilalim ng UN Terms of Reference. Kabilang sa mga bansang nanawagan sa Pilipinas na payagang mag-imbestiga si Callamar ay ang France, Germany, Ghana, Hungary at Latvia. Sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na incoming Foreign Affairs Secretary na dapat ay magpadala ng ibang special rapporteur ang UN dahil nagdududa sila kung magiging patas pa ba si Callamar sa gagawin niyang investigasyon. Bukas ang pinto ni PNP Director General Ronald Bato de la Rosa na sumabak sa mundo ng politika.
Ayon kay De La Rosa, hindi niya isinasara ang posibilidad na tumakbo siya sa pagkasenador sa election 2019 para maipagpatuloy niya ang pagsiservisyo sa publiko. Para tong rockstar di ba? Pagka dumating sa isang lugar. May dating. May dating. Kaya nga bato Rockstar. Rockstar. Ngunit aminado si Bato na sa ngayon ay wala siyang datong. Datong o dating? Walang datong. Dating o datong? May dating pero walang datong. Walang datong. May dating pero walang datong para tumakbo sa pagkasenador. Idinagdag pa ni De La Rosa na hindi makatwiran ang maagang pag-aanunsyo kung tatakbo ba o hindi ang isang tao sa eleksyon dahil posibleng agad siyang banatan at hanapan ng butas ng mga kalaban niya sa politika. Isinalang na sa inquest proceedings ng Department of Justice ang dating professional basketball player na si Dorian Peña at 2 iba pa. Bunso dito ng paggamit ng iligal na droga ng dating basketballista. Reklamong pagbibenta at pag-iingat ng iligal na droga naman ang isinampalaban kina Lady Mea Vilches at Jose Paulo Ampiso. Naaresto ng NBI ang 3 sa Maryland Subdivision sa lungsod ng Mandaluyong kahapon na madaling araw. Nagpositibo ang 3 sa paggamit ng iligal na droga. Naalarma na ang ilang grupo sa dami ng mga dating general na itinalaga sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na raw cabinet meeting kundi... Hindi. Command, ano ba tawag doon? Command Conference. Command Conference, yun. Ayon kay Cristina Palabay, Secretary General ng Grupong Karapatan, posibleng lalong mamayani ang tinatawag na impunity sa pagtatalaga sa mga dating general sa gabinete ng Administrasyong Duterte. Anya, ilang kasing retiradong general na nakaposisyon ngayon ay merong madugong record at paglabag sa karapatang pantao. Binanggit pa ni Palabay si AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo na itinalaga bilang susunod na kalihim ng Department of Interior and Local Government DILG. Sinabi ng mga aktivista na si Anyo ay inakusahang sangkot sa pagdukot at paggawala ng aktivistang si Jonas Burgos noong taong 2007. Bukod pa dito ang umunang iligal na pag-aresto ni Anyo sa mga lumad at aktivista nung siya pa ang namumuno sa 10th Infantry Division ng Philippine Army dyan sa Mindanao. Nakikipagsabwatan naman mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Sulu sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Sa inilabas na kalatas ng non-government organization na Save Sulu Movement o SSM, nanawagan sila sa Senado na imbestigahan ng umunay kutsabahan ng mga lokal na opisyal at mga bandido. Anya, iyan ang dahilan kaya patuloy pa rin namamayagpag ang Abu Sayyaf at hindi madurog-durog ang mga bandido. Idinagdag pa ng grupo na nakakakuha na ng mga malalakas na uri ng armas ang Abu Sayyaf mula sa mga lokal na politiko na madalian niyang nakapagpupuslit ng mga armas o nakabibili ng mga baril mula mismo sa militar. Wala namang tinukoy ang SSM na pangalan ng politiko, ngunit binanggit niya ang pahayag noon ni retired AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya na mayroong mga gobernador at mga opisyal ng barangay na nagbibigay proteksyon sa mga bandido. Samantala mga kapuso, presensya ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa lalawigan po ng Palawan, ipinagutos po kaugnay na makabanta ng pagdukot. Alamin natin ang balitang yan mula kay Carlo Mateo. Kaloy! Pinasisiguro ng Philippine Coast Guard Officer in Charge Commodore Joel Garcia sa kanyang mga tauhan sa Palawan na 24 oras ang tinatawag na visibility at ang pagpapatrolya. Inatasan si Commodore Joselito de la Cruz, Coast Guard District Commander Palawan, na palagiin ang mataas na presensya ng mga operatiba ng Coast Guard sa mga pangunahing pantalan at sa mga pangunahing tourist destination o mga paboritong puntahan ng mga dayuhan at lokal na turista. Kasama na nga rito ang sa Puerto Princesa, Coron, El Nido at maraming iba pa. Tinuro ni Commander Arman Talino, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, na nakipag-ugnay na rin ang kanilang mga tauhan sa mga coastal community at sa mga mangingisda upang lalo pang maging mapagpatsyag at agad na iulat sa mga otoridad, kasama na sa mga operatiba ng Western Command ng AFP at sa Philippine National Police sakaling may mga nakapasok na kahina-hinalang grupo. Nagpakalat din ng K9 unit upang makatulong sa pagtaya ng seguridad para sa mga residente at sa mga turista sa Palawan. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio DCWB, nag-uulat, Prosper Parita sa umaga nationwide, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Alas 8:05 ang Philippine Navy. Ang Philippine Navy, kumpiyansang walang magiging problema sa gagawing konstruksyon ng mga pasilidad sa Pag-asa Island. Tuesday New Tuesday! Inilalatag na ng Naval Combat Engineering Brigade ng Philippine Navy ang mga plano para sa gagawing construction activities sa Pag-asa Island. Sinabi ni Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Ronald Mercado,
na isinasaayos na nila ang listahan ng mga materyales na kailangang bilhin at mga equipment na gagamitin para sa mga itatayong pasilidad at istruktura. Sinabi ni Mercado na ang Naval Combat Engineering Brigade ang inatasang manguna sa construction sa isla. Hindi naman nakikita ni Mercado na magiging problema ang pagbabiyahe nila ng mga materyales, equipment at mga trabahador sa Pag-asa Island kung ang pag-uusapan ay ang posibleng pag-angal ng tropa ng China na nagbabantay sa paligid ng isla. Malinaw naman anyang pag-aari ng Pilipinas ang Pag-asa Island at paiiralin lamang ng bansa ang karapatan nito sa kanyang pag-aari. Kumpiyansa rin anya siyang hindi panghihimasukan pa ng tropa ng Chinese Coast Guard ang gagawing construction activity sa isla, lalo pa at nakakausap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng China. Sa katunayan ay kasama sa biyahe ng Pangulo ang pagbisita sa nasabing bansa. Ang inyong kapuso, Tuesday 7 yun, nag-uulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yung kawalan ng Quick Response Fund dahil dahilan kaya hindi agad na isasaayos yung mga paaralang sinira ng kalamidad. Alamin natin ang balita yung mula kay Glenn Wego. Glenn, go! Ilang linggo bago pagbalik eskwela, sinagot na ng Department of Education ang mga tanong kung bakit hindi umano agad natutugunan yung mga paaralang napinsala sa kalamidad. Ilang eskwelahan kasi sa Batangas ang pinangangambang hindi magamit sa pagbuos ng klase matapos na mapinsala ng malakas na lindol noong isang buwan. Pero depensa ni Education Secretary Liling Briones, ang pagkawala ng kanilang Quick Response Fund ang dahilan kung bakit hindi sila agad makakilos tuwing may paaralang winawasak ng kalamidad. Inilipat na kasi sa ibang ahensya ang poder sa pagpopondo ng mga napipinsalang gusali ng pamahalaan. Pero tiniyak ng DepEd na sakaling ideklara ng mga inyenyero na hindi ligtas na pasukan ng gusali ng paaralan, mapipilitan sila magtayo na lamang muna ng pansamantalang masisilungan ng mga estudyante. Ang iyong kapuso, Glenn Wego ng GMA nag-uulat para sa balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinapataktahan. Tanghal! Ganun ba sila doon sa Amerika? Itong kantang ito, parang Melo, Hail to the Chief. to, eh. Isa lang kinakanta nito. Oo. O sino ba ng uupong presidente? Oo nga. Nakaupong presidente ng Oo. Amerika. Oo. Potus. Mukhang delikado si Trump. Bakit? Lalong lumalakas pa rin ang posibilidad na sampahan ng reklamong impeachment si U.S. President Donald Trump. Yan ay kung pagbabasihan ng betting site na Paddy Power mula sa bansang Ireland. Ayon kay Louis Davey, tagapagsalita po ng Paddy Power, tumaas ang tinatawag na betting odds na ma-impeach si Trump matapos siyang sibakin ang direktor ng Federal Bureau of Investigation na si James Comey. Kasi malapit nang matapos ni Comey investigasyon niya doon sa Russia na Yun ba yun? connection. Di ba? At matapos sibakin si Comey, nakipagpulong agad si Trump sa Russian ambassador to the US na lalo pang nagpataas sa betting odds na mapatalsik sa pwesto si Trump sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Idinagdag pa ng British betting site na Betfair na isang better ang handang pumusta ng 100,000 pounds, 100,000 pounds Ginawa ng sugal, at mapatalsik sa pwesto. Ito pong si Trump. Taxi sa Double B! Alas 8:09 na po ang oras. Samantala, nagre-reklamo na ang mga pamilya na sinalanta ng Bagyong Yolanda sa lalawigan ng Capiz. Yan ay dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin umano tinutupad ni Pangulong Duterte ang ipinangako sa kanilang 5,000 pisong financial assistance. Ayon kay Azucena Ordilas Chapman, tagapagsalita ng Buylog Capiz na isang grupo ng mga Yolanda survivors na kumpleto na noong ika-22 ng Marso ang tinatawag na validation para sa mga benepisyaryong dapat makatanggap ng tulong pinansyal. Ngunit hanggang ngayon ay nganga pa rin sila at ni Singkong Duling ay wala pa silang natatanggap na tulong sa ilalim ng Emergency Shelter Assistance o ESSA. Noong Nobyembre ng nakalipas na taon, iniutos ni Pangulong Duterte ang pagbibigay tulong pinansyal sa libu-libong pamilyang nawala ng tahanan dulot ng pananalasa ni Yolanda sa ilalim ng programang Emergency Shelter Assistance. Alas 8:10 na po ang oras sa buong Pilipinas. Ang iyong ina
Mother's Day na sa linggo, pare. Sa linggo, pare. Binati mo ba nanay mo? Babatiin ko, nanay ko. Dito na babatiin ko. Nanay Luling. Ba? Nanay Luling. Mama Tessie. Oo. Si Mama Tessie sa'yo. Mama Tessie. Si Nanay Luling sa'yo. Oo, Nanay Luling. At saka yung aking biyanan. Nanay Ani. Ako, syempre, yung Si Mami Ani. Buti napaalala mo yung biyanan, kamuti ka na makakalimutan. Oo, makakalimutan yun. Nanay Chita. Oo. Happy Mother's Day po. Oo. Sa lahat ng mga nanay, binabati natin ng yung aking misis, siyempre. Si Mare. Oo, binabati ko. At saka si Mare, misis mo. Oo naman, nanay ng mga aso ko yun eh. Oo, daming mga alaga doon sa inyo. Daming alaga sa amin. Sa lahat ng mga nanay, binabati po natin. Si May, nanay yun. Wala dito si May ngayon. Ayan, kasi nanay siya eh. Nanay siya. Kailangan niyang gampanan yung obligasyon niya sa kanyang anak ngayong araw na ito. Kaya wala siya ngayon. Sige, Nay. Basahin mo na yung item mo. Mga nanay, mula po sa sinapupunan hanggang sa matuto kayong maglakad, hanggang sa maitaguyod ang iyong sarili, sino ba ang parating nasa likod mo? Nanay ko. Siyempre, nanay. Walang iba kundi ang iyong pinakamamahal na ina. Kaya naman, huwag po makakalimot na batiin ang inyong nanay ng Happy Mother's Day. Alam mo man, si nanay. Si Nanay Lourdes Eva to. Nanay Buting ina. Ni Romel. Yung nakikita nyo po sa monitor po ngayon. Oo. Si Nanay Lourdes Eva. Buting ina ni Romel Seba. Yan. Happy Mother's Day po, Nanay Lourdes. Yan. Sino to? Ito si Antonina Cruz. Hi, ma'am. Happy Mother's Day po. Ito yung mother ng ating director. Ni Direk. Si Pai. Oo, Direk Pai. Kaya pala kamukha ni Pai. Kamukha niya. Ganyan ba si Pai pag... Si Eileen Villena. Sino ba si Eileen Villena? Ayan. Si Eileen. Paulo, Miguel at saka Carlo. Ayun. Saan nga ba nag-umpisa ang pagdiriwang ng araw ng mga ina? Bigyan mo nga kami ng trivia. Ano ba yan? Siyempre, sa natatandaan ko, paring Joel, sa natatandaan ko, sa datos, itinuturing na founder at ina ng Mother's Day sa Estados Unidos si Anna Jarvis. Anna Jarvis. Anna Jarvis. Yan ay kahit hindi nag-asawa at wala siyang naging anak. Pero mother siya, siyang nag-umpisa niya na, founder ng Mother's Day. Habang lumalaki si Anna, ay nakakuha siya ng inspirasyon mula sa kanyang ina na si Anna Marie Reeves Jarvis na isang activist at social worker. Ayan. At sa natatandaan ko, parating pinapaalala ni Mrs. Jarvis kay Anna ang kahalagahan at kontribusyon ng mga ina sa tahanan at lipunan. Ayun. At sa natatandaan ko, paring Joel, noong pumanaw ang ina ni Anna, 1905, kasi tao na ako nun eh. 1905, isinulong niya ang pagbibigay pugay sa mga ina at maglaan ng isang araw na selebrasyon para sa mga ina. Ayun. Sa simula ay nagpadala ng carnation flowers. Sa church service si Anna para bigyan pugay ang kanyang yumaong ina sa Grafton, West Virginia. Yung carnation, yung paboritong bulaklak ng kanyang nanay. At naniniwala si Anna na ito ay sumisimbolo ng wagas na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Kalaunan, sumulat si Anna at ang kanyang mga taga-suporta sa mga taong nasa posisyon sa gobyerno na magdeklara ng Mother's Day. At noong taong 1911, natupad ang matagal nang pinapangarap ni Anna at halos lahat ng estado sa Amerika ay nagdiriwang na ng Mother's Day. Yun. At noong 8 ng Mayo taong 1914 ay nilagdaan ni US President Woodrow Wilson ang joint resolution na nagtatakda sa 2 linggo ng Mayo bilang Mother's Day. Kaya 14 ngayon. Nababago yan, depende po sa Patak ng ikalawang linggo. Basta patak ng 2 linggo po ng Mayo. Kaya sa 14 po yung Mother's Day yon. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Ito ba yung kwento sa nanay ko? Kaya mahal na mahal ko yung nanay ko. Oo, nalulula ka nga ngayon pareho. Noong araw, mga 2 years old ako. Pakifocus nga po si paring Joel. Very cute daw. Very cute daw ako, sabi ng nanay ko eh. Medyo naluluha ka pare. Mga 2 years old ako. Nasa Pansol kami. Okay. May nagtangkang kumidnap sa akin dahil sa'yo? Sa akin, kit daw yung lalaki sa akin. Yusuf talaga. Nakita ng nanay ko, may dala siyang payong. Nagkawarak-warak yung payong dahil pinagpapalo na nanay ko yung lalaki. Yung kidnapper? Kamotik na makidnap pare. Diyos ko po. Ano kagandang lalaki noong araw?
Oy, cute ka eh. Cute ako. Hanggang ngayon naman eh. Naman. Oo, kung nakidnap ka noon, di ka namin kasama ngayon. Baka sa ibang lugar ka natin ngayon. Buti nandiyan na nanay. Kaya ako mahal na nanay. Mahal na mahal ko Totoo nanay. yun, Isa oo. pang dahilan kung bakit mahal na mahal ko nanay ko. Oo. Sabi niya, 7 taon na raw ako. Oo. Dumidedi pa ako sa kanya. 7 years old ka na. 7 years old na ako. Kaya dumidedi. pala- Ngayon, ganun ang banding namin ng nanay ko. Hirap kaming Kaya paghiwalayan. pala ang bone structure mo malaki. Kaya ako tumangkad. Tangkad ka? Kasi sagana ka sa gatas ng nanay. Nanay, yan. Ganun ko kamahal ang nanay ko. Ito yun. Ikaw, ano kwento mo sa nanay mo? Nanay ko naman ang sinasabi ng nanay ko noon, bawal na bawal sa amin yung matatanghalian ka sa higaan eh. Ay talagang napapalo ka pagka Hindi tanghali kang naman ako gumising. pinapalo, kundi siyempre nasa pagsasabihan tayo. Sabihin ng nanay ko Hoy! Ako'y nanggaling na sa palengke, nakaikot na ako, marami na ako nagawa, nandiyan pa rin kayo. Yun, kaya hindi na Alam mo kami ba kung bakit naulit ng dapat mahalin mo nanay mo? Oo, mahal ko nanay ko. Alam mo dapat, lalo mo dapat mahalin dahil tinraining ka na ng nanay mo nung bata ka pa. Oo. Magiging broadcaster tong anak mo. Maagang gigising to. Totoo yun. Ay, yan, kita mo naman Pagkatapos yun, pag naglalaro kami doon sa malayo, may sut-sut yun eh. Abot hanggang sa malayo. Hindi naman sumutsut Ay, ang nanay nandiyan mo. na kami. Tindi Oo, matindi ang ano nun eh. Galing sa diaphragm. Wow! Ang sut-sut Talagang nun. hangit ang hangin niya, hangin ang hagod, ha? Ay talaga kaya kami dire-diretso na kami sa bahay nun. At pag napatrouble ka, sasabihin ng nanay namin, kung wala ka doon, hindi ka mapapatrouble. Iba ang gabay ng nanay. Kung wala ka doon, hindi ka mapapatrouble. Kaya iiwas ka. Sabihin nun, iiwas ka sa mga gulo at sa mga taong magugulo. Ayun. Tawagin mo na si Chino. Ito na po ang ating sports saksi. Sports saksi. Gagalit na sa atin si Bobby Nalzaro. Chino Trinidad! Sports saksi, Chino! Sa bagay sa yung balita ng basketball. Mamaya kasi magaganap na yung Siaba. Ito po yung championships na gaganapin at yung magna-number 1 team dito ang magiging kinatawan ng bahagi na ito ng Asia para doon sa FIBA Asia na qualifier para sa World Cup ng 2019. Ang tagal pa, no? Pero ngayon pinaghahandaan na, okay? Mamaya po alas 7 na gabi ay makakatapat ng Pilipinas ang Myanmar. Ayon sa ating national coach, binuo niya ang malakas na team kahit na sabihin nilang over team ito. Sabi ni Coach Chot Reyes, mabuti na anyang handa ang Gilas Pilipinas upang matiyak na hindi sila maluluskan sa Siaba Championships at makapasok sila sa FIBA Asia Cup qualifiers. Sabi na sa mubuo ng Siaba 12 ay ang naturalized Pinoy na si Andre Blatch at mga PBA stars sa pangungunan nila Jumar Fajardo, Japet Aguilar, Raymond Almasan, Poy Rosario, Calvin Abueva, Alin Maliksi, si Matthew Wright, Jason Castro, Terence Romeo, R.R. Pogoy at si Gio Halalon. At player po ng Star Hotshot. Mandala, bagamat nawala ang titulo, hinirang pa rin ang Games and Amusements Board o GAB bilang Boxer of the Year ang dating WBO Bantamweight Champion na si Marlon Tapales. Kahit tinanggalan ng titulo si Tapales dahil sa pagiging overweight, ay pinatulog pa rin niya ang kanyang kalapang Hapones na si Shohei Omori sa Japan itong nakalipas na ika-23 ng Abril. Kasama ni Tapales na hinirang bilang mga Boxers of the Year ang World Champion natin na si Jerwin Ancahas, ang babaeng boksingerong si Gretchen Abaniel at ang dating IBF Flyweight Champion natin na si John Real Casimero. Incidentally, itong sina Jerwin Ancahas at si Gretchen Abaniel ay isasama doon sa undercard ng laban ni Manny Pacquiao kontra kay Jeff Horn sa darating na Hulyo 2 doon po sa Brisbane, Australia. Mga kapuso, ito po si Chino Trinidad, ang inyong Sports Saksi para Super Balita sa umaga nationwide. Wala kinikilingan, wala pinupulitan. Alright, may papatingin ka ba? Si paring Yonsho Tan, nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Oy, paring... si paring Ronnie Rivera. Yan. Ng MMDA. Paring Monsi Serrano, nakikinig din sa atin. Si Monsi, nakikinig sa atin ngayon. May pinababati nga pala si Monsi, sandali. Isa sa mga kaibigan niya sa United Arab Emirates, si UAE, napapakento tayo dyan. Tariq Farek ng Kuruti, UAE. Bagong investor daw ito sa Pilipinas. Ba. Thank you, sir. Okay, Salamat po sa inyo at happy viewing po sa inyo. Bukas, magkita tayo Kita tayo si Jet De La Paz na nanonood din sa atin ngayon, Jet. Thank you. Tita Rita Magno. Sabayin niyo kabuuan na mas pinalawak at mas pinalakas sa Super Balita sa umaga nationwide. Ako po niyo kapuso, Joel Reyes Abel.
radyo na, TV pa. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Sa ngalan po ni Mike Enriquez, ako po ang inyong lingkod, Melo Del Prado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Super balita sa umaga, nationwide, mula sa pinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay Liseo, ang halik na yan. Pilipinas. Ay, ganun? Liseo. Para saan yan? Sa misis ko. Si Padesh. Okay, sige. Papunta sa akin eh. Layo ka. Alas 8:26 na po ng umaga.